Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, grabe ho yung interview, latest interview ni Torre. Tila parang iiyak na ho ata siya. Gago! Hindi, yun ho yung obserbasyon ho ng mga kababayan natin na para bagang napaka-defensive niya at parang konting ano na lang ay mukhang bibigay na. Naku, alam mo Torre, ako naintindihan ko ikaw. Hindi, totoo, naintindihan ko. Kahit ako siguro kung nasa kalagayan mo ako, talagang maluluha ako. Mantakin mo ba naman, gawin mo na ang lahat, di ba? As in, naging para kagang lapdog, ika nga, o sunod-sunuran na aso sa iyong amo, tapos bigla kang ilalaglag. Ay, naku, grabe ho. Hindi ko kakayanin niya kung ako, hindi, totoo, masyado yan, Iiyak talaga ako niyan, Montakin mong yun, kahit ikaw ay tinawag na most hated PNP chief at talagang nagalit sa iyo ang buong taong bayan, ay sinunod mo ang kautusan na dalhin si Pangulong Duterte sa dahig. At grabe ho yung natanggap mong batikos dahil nga naman palpak, di ba? Gago! Mantakin mo, dalhin mo ang dating Pangulo na siyang nag-angat ng sahod ninyong mga pulis, sahod ng mga sundalo at iba pang uniform personnel. Grabe ho ang pasasalamat ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan kay Pangulong Duterte, and yet ikaw ang nambuli sa kanya nun. Gago! Diba? Kaya talagang sabi ko nga, alam mo, nakakalungkot tong dinanas ni Torre. Sobrang ito'y pambababa sa kanya. Mantakin mo, wala pa ho siyang mas mabilis pa yung ano niya, yung sinasabi niya na 3-minute o 5-minute response. Ngayon, wala pang, I think it's almost 5 months, si baka kagad. Kahihiyahiya ho yan. At saka ito ho, literal, you're fired. Yung iba kasi pinag-resign. Ikaw, you're fired, di ba? Diyan sa position mo, you are relieved. Naku, pambira, sakit sa puso nun. Gago! Hindi, meron daw kasi nangyari nung mga nakaraan, yung panahon ata ni Ping Lacson. Pero iba ang dahilan. It's not because pasaway ka. Hindi ganon, hindi ganon. Ito, kaya ka di umano tinanggal at finay dyan sa iyong position dahil alam naman natin, lumalabas na mga balita. Sinabi na Remulla, pasaway ka, di ba? Hindi ka sumunod sa sinabi ng Napolcom na lumagpas ka sa iyong otoridad. Kaya tuloy na sibak ka dyan sa position mo. Pero kasi, alam mo, hindi ako, I'm trying to understand kung bakit ganito ang nangyari dito kay Torre. This is something na alam mo yon, parang sobra naman niyang pamamaliit sa iyo. Parang hindi na lang hinantay na matapos ka, magkasakit ka. O alam mo yon, mag-imbento ka ng other reason like health reason. Hindi, talagang sa kasagsagan ng awayan nyo, alis ka na dyan. Ganon di ba? Kaya ngayon, nung ikaw yung in-interview na, hindi na maipintay mukha mo. Hindi totoo. Gago! Hindi na natin maintindihan kung ano yung sinasabi mo at parang tila talagang ano ka na, parang disheartened, ika nga. Di ba? Tapos sasabihin niya pang hindi daw siya bitter o hindi daw siya galit sa administrasyon. And yet, nung tinanong siya kung tatanggapin niya, ang sagot niya, wala pa kang alok, paano ko tatanggapin? Di ba? Alam mo naman na yun ay pamidya lang ng Malacanang . Pero wag ka mag-alala. Eto wag ka mag-alala kasi yung matinungang tao, na katulad ni Attorney Vic, si Attorney Vic Rodriguez, talagang 6 na taon na nasa tabi ni Pangulong Marcos yan. 6 na taon na talagang naging somehow utusan yan bilang abogado ni Marcos. 6 na taon talagang nagtrabaho para kay Marcos at walang ginawang masama. Yun ang talagang masakit. Sinibak yun dahil, hindi, alam mo, although hindi pala sinibak, sorry, not the word sinibak, nag-resign. Kasi siya talaga nag-resign. And yet, alam mo yon, ang punto kasi dito, nung siya ay binabanatan na, 'di ba, ng mga tao ni Marcos, hindi man lang siya pinagtanggol ni Marcos. 'Yun yung sad doon 'di ba? Hindi man siya sinibak,
The mere fact na tinalo siya dahil hindi siya pinagtanggol ni Marcos ay malaking bagay po yun, di ba? Huwag ka mag-alala, di ba? Dahil ikaw naman kahit papaano deserving. Si Attorney Vic, deserve niya nasa tabi ni Marcos dahil talaga naman naging loyal. And yet, hindi lang siya pinagtanggol ni Marcos kaya napilitan na siya mag-resign. Ikaw, pasaway ka naman daw. Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Tanggapin mo na lang na isa kang pasaway. O, di ba? Panoorin natin itong sabi ng mga netizen, mangiyak-ngiyak ka daw dito. Hindi ko pa napapanood to. Tingnan nga natin. Hindi, sabi nila sa akin, Banat Bay, panoorin mo yung interview ni Torre. Mangiyak-ngiyak siya dun para siyang natataing di maintindihan. Para siyang bagang tuliro. Alam mo yung tuliro? Panoorin natin. Tingnan nga natin. Komento nga kayo kung ano ma-observe niya dito kay Torre. Nagsalita na si General Nicolas Torre kaugnay ng Grabe naman yung picture ng ng News 5, pambihira. Talaga namang ito naman itsura, di ba? Hindi maipinta. Ano nga uli yung sinabi mo, General Torre, pagpangit? Ano sinabi mo? Nakalimutan ko na. sa kanya bilang PNP chief. Nakipagkita rin siya kay Congresswoman Laila De Lima. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ni General Torre? Yes, Jiggy, wala nga raw sama ng loob itong si General Nicolas Torre III at suportado pa rin daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga siguro niya, matapos siyang sibakin ni Pangulong Marcos bilang hepe ng PNP. Ayon nga kay Torre ay magsisilbi pa rin po siyang pulis dahil inalis lang naman muna siya bilang appointee. At ang sabi po niya ay hindi siya nakapunta doon sa turnover dahil wala naman daw turnover to speak of. Doon naman sa issue kung may magkakaroon ba ng early retirement, hindi pa muna yan sinagot ni Torre kanina, pero ang sinabi niya, mag-i-issue raw siya ng statement sa mga susunod na araw. Ang malinaw sa ngayon, Jiggy, ay mag-hain siya or magpa-file siya ng leave of absence. Yan muna yung siniguro sa atin kanina ni Torre. Pakinggan natin itong... Hindi, i-give up mo na rin yung 4-star mo. Pambira kaya, mahiya ka naman ng konti. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, issue ngayon yan eh. Issue yung, kasi sa Pilipinas, sabi sa batas daw, isa lang ang pwedeng humawak ng 4-star, di ba? At syempre, yun ay usually talagang nasa PNP chief. Since nasibak siya sa pagiging PNP chief, yung 4-star daw ay hindi pwedeng bawiin ng gobyerno. Ito ay dapat ay may kusa. Alam mo, ito lang kung bakit nilagay sa batas na kailangan may kusa, kahit papaano, ang espiritu ng batas ay nagsasabing, if you are a honorable person, at ikaw ay natanggal sa trabaho, at least have the honor of giving up the 4-star. Di ba? Yung estrella mo dyan, give it up in a honorable way. Di ba? Ibigay mo. Siguro, hindi naisip nung batas na may mga makakapalang mukha talaga, di ba? Meron talagang mga Pilipinong sinibak ka na, ayaw pa ba isoli yung pagiging 4-star? Hindi naisip ng batas yun. Siguro, kaya ayan, nangyari ngayon sa kanila. Di ba? Sabi ko nga, hindi ba? Boxing ka pa. Nanalo kang walang kalaban. This time, natalo ka nung kalaban mo. Bakit? Hindi kasi, ano ba ginawa niya? Dinemote niya yung second to the highest na si Nartates Dinemote niya, nilagay niya sa Mindanao. Binato niya talaga sa Mindanao At doon nag-react ng Napolcom, pinababawi sa'yo, hindi mo binawi ayaw mo. Sabi sa kanya, ayaw mo sumunod. Okay, sige, sibak ka dyan. Palit namin si Nartates. Ayun. Yan ang tinatawag na knockout. Di ba? Sa akin, sa akin, kung may natitira ka pang hiya sa buhay mo, na, Torre,
kung meron ka pang natitirang dangal sa buhay mo, give up mo na yung pagiging pornstar mo. Ako na lang magbigay sa iyo ng yung tinatatak na pornstar. Tatatakan na lang kita. Alam mo yung elementary na bigyan kita nun. Kanyang kahayag. I've been officer for more than 30 years. Wag ka pabihira naman. Gago! Kayo naman Kayo masyado nyo naman. Kayo kasi mga netizen, yung mga netizen kasi din, mga gago din minsan. Sabi ba naman, ba't yung itsura niya, no? Na halatang galing sa galing sa talagang, yung parang humahagul-hugul na bata. Hindi, may nababasa kasi kung gano'n Ba't ganyan yung itsura ni Torre? Para siyang galing na sa humagulgul na bata at umiiyak. Di ba? Parang kunwari kasi ganyan May mga mga kaibigan tayong ganyan Kunwari, kakahiwalay lang, iniwan ng jowa, iniwan sa mas mayaman, o di kaya iniwan sa mas pogi, o di kaya iniwan sa mas bata, o di ba? Na biglang hindi, okay lang ako. Okay lang ako. No hard feelings. Pero sa totoo lang, durog na durog. Hindi, ganun Huwag nyo namang, kayo naman mga kababayan, ang sama ng ugali ninyo. Huwag nyo namang sabihin yan kay Torre. Hindi maganda yan. Kawawa na nga yung tao. Masyado nyo pang binubuli. Di ba? Kawawa na nga yung tao. Masyado na nga siyang napahiya. Tapos binubuli nyo pa, sinasabihan nyo pang umiiyak o iyakin. Huwag ganun. Hindi maganda yan. Pangarap pa naman niya maging mas mataas pa sa PNP chief. Di ba? Kayo naman, mantakin mo lumabas yung mga video niya na para siyang presidente. Tapos biglang ganyan ng dinanas. Huwag naman ganun. Nasakit nun Pagkatas mong, hindi kasi, pambihira. Hindi naman lalabas yung video na yun kung walang nag-video sa galing sa kampo nila. Kasi mga malalapit lang doon sa posisyon na yun, mga pulis. So binidyo ng pulis yun para i-upload. Tapos, pambihira naman kayo. Hindi, sasama ng ugali ninyo. Hindi ko gusto yung mga ganyang kaugalian nyo. Pagkatapos na mapahiya nung taong ilang beses, ganyan pa yung ugali ninyo na sasabihin ninyong iyakin ito, umiiyak ngayon. Wag ganun. This is not the first time that this happened in my career. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala. Look me into the eye. Look into my eye. Sabi niya, do I look like I'm bitter? Gusto mo ba sagutin ka ng tambayan? Siyempre, yung mga media, hindi ka sasagutin yan. Alam mo naman yung mga yan, busog yan di ba? Hindi ka sasagutin yan. Mahirap sumagot. Ang mga medyang busog, mahirap sumagot yan. Pero ako, pwede ko sumagot sa'yo, tsaka yung mga taong bayan. Huwag mo nang antayin yung sagot ko. If you look like, o if you look bitter. Yung taong bayan, kayo. Ano sa tingin ninyo? Bitter to o hindi? Akong sama ng loob. Ayan, pag medyo tumataas na tono ng boses, yung para ba, ganun na. Alam mo na yan. Hindi, di ba? May nagsabi nga sa akin, pag ako daw na tumataas ang boses, yan. Pag nagwawangin ka na, di ba? Ganun Tingnan natin, I've been an officer for more than 30 years. Tapos bigla ka nalaglag. Gago! Alam mo, eto 30 years. Lahat ng opisyal ng PNP, pinangarap maging PNP chief. Of course. That's the ending. Alam natin yan. Promotion, from simula hanggang kataas-taasan, ma-promote ka. Yan ay hindi natin mapapagkaila sa kapulisan yan. Yan ang pinakapangarap nila for 30 years. Diba? 30 years. Pangarap nila na maging PNP chief. For 30 years, tinrabaho mo yan. Binild mo yung reputasyon mong wala, di ba? Binild mo yung imahe mong sabit-sabit.
At nung nakuha mo, naandun ka na sa clouds, ika nga. Ibig sabihin, ang taas na eh. Ang sarap ng pangarap ko na after 30 years, tagumpay, naging PNP chief ako. Akin na tong PNP, akin na tong kapulisan. Alam mo kasi sabi ko sa iyo yung sabi nga ni pangalan nito, ni Senator Jinggoy Estrada, you're the most arrogant PNP chief. Totoo naman. Naging arrogante ka. And sabi ko nga sa inyo, yung pagiging arrogant niya nung panahon ni PRRD, nung panahon ng KOJC Siege at kay Pastor Kibuloy, di ba? Ayaw maniwala ng mga tao na arrogante ka. Ibig sabihin, ang magsasabi lang yan, mga Duterte supporter. Pero yung mga taga-iba, hindi masasabing arrogante ka. Kasi siyempre, kinakampihan ka. Pero ngayon, this proves na talagang arrogante ka. Bakit? Hindi mo sinunod. Di umano. Sabi ng ni Remulla, yung Napolcom, di ba? Memorandum, hindi mo sinunod. Naging arrogante ka dahil sabi nga ni Lacson, yan po ay lahat ay yan po ay para bagang understandable na once na naging PNP chief ka, yung mga second, ipinapaalam yan yung lahat ng kanilang mga appointment. Hindi yung akala mo ikaw na ang pinaka-boss. Kasi remember, halimbawa, it's like halimbawa, secretary ka, appointed ka. Siyempre, sino nag-appoint sa'yo? Presidente. Yung ASEC, yung USEC, even if you have the leeway or sabihin na natin na meron kang mga bata na gusto mong ipasok doon sa iyong departamento dahil may mas tiwala ka, wala namang masama di ba? Mas may tiwala ka at sanay na yung sa trabaho mo, walang problema doon. Pero still, the final say is the president. So kung sino man ang i-appoint na presidente na ASEC o USEC, giveaway ka, di ba? Hindi pa pwede even if you are the secretary of that department. As a matter of fact, ganyan yung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi nung nag-PCO siya, maraming tumaas ang kilay doon, yung mga doon, yayabang doon sa PCO na mga USEC at saka ASEC. Ang daming tumaas ang kilay doon kay Mocha. Bakit naging ASEC yan? Ganyan. Lalo na yung mga nasasagasaan niya sa Maro. Naku po, nagtaasan ng kilay niya mga yan. Gusto siyang pasibak. Si Pangulong Duterte stood by Madam Mocha, di ba? Sabi niya, hindi, diyan ka. Yan ang posisyon mo. Ako nagbigay niya, karapatan ko yan. Parang ganun dito sa PNP. Even if you are the PNP chief, okay, you are still under Napolcom. Kasi remember, in our constitution, ang uniform police ay nasa ilalim ng civilian. That's why you are under DILG and Napolcom. And moreover, sa presidente. So even if you are the PNP chief, pag nagsalita ng Napolcom mo ang DILG, malamang sa malamang, may basbas yan mula sa presidente na ito ang ilagay mong second in command. Pinakailaman mo sa pagiging di umano, according to Jinggoy Estrada, ikaw isang napaka-arrogante. Di ba? O yan nangyari sa'yo. Yan ang ending mo. Di ba? Kahit nakangiti ka, kitang-kita sa mata mo ang luha. Kitang-kita ng mga netizen sa mata mo ang lungkot. Kitang-kita, sir. Ito seryoso ito Pag wala ka makausap, sabihin mo lang sa akin Wag kang magsosolo. Usap tayo, kape tayo. Wag kang magsosolo, baka mamaya may maisip kang hindi maganda. Di ba? Wag mong okay lang yan. May buhay pa pagkatapos ng PNP. Huwag mong anuhin yung Hindi totoo.
Kasi minsan yung mga nalulungkot, delikado yan, kailangan sinasamahan niya. Nako, kahit hindi tayo pabor sa mga ginawa nito. Sir, wag niyong anuhin yung ano niyo. Basta nandito ako kung gusto niyong kausap. Di ba? Di ba? Hindi kasi kawawa naman si Sir eh. Wag naman ganun. Kayo talaga sasama na ugali ninyo. Ay no. Napahiya na nga siya ng todo-todo eh. Napahiya na siya. Tapos sasabihin niyo pa umiiyak. Wag ganun. This is not the first time that this happened in my career. Look, Oh, yun na. Konti na lang. Ding, 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 ding. Kaya naman, no? Wag ganun. look me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. At Marian, tatanggapin daw ba ni Torre ang alok sa kanya ng Malacanang na bagong posisyon? Hindi daw masama ang loob niya pero nag-leave siya. O, di ba? Lupit. Ikaw na. Jiggy, sabi nga ni Torre, masyado parang maaga, no, para pag-usapan yan. Una, wala pa naman daw assignment na sabi niya, masyado maaga ang karwahe sa kabayo dyan. Doon naman sa usapin, ano, kung nakausap na ba niya, mismo si Pangulong Marcos, sabi niya ay executive privilege, hindi na siya nagbigay ng ibang detalye tungkol dito. Hinihintay pa rin daw niya, no, kung mayroon ba ibibigay sa kanya na bagong posisyon. He's still willing to serve, sabi niya. Pakinggan natin itong pahayag ni Torre. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Let's wait first for the official statement or announcement. I'm still in the government. I'm still serving the government right now. I'm still a policeman. Huwag kang iiyak. Ikaw na. Hindi, alam mo kasi, ikaw inano mo rin si Pangulong Duterte eh. Tindi ng karma nun. Tapos Pastor Kibuloy pa, syempre, pag ano ginagawa nun ngayon sa, hindi totoo, ano ginagawa ngayon sa kulungan, no? Di ba? May time yung manalangin, no? Hindi, wag ka mag-alala. Alam mo, nakausap natin sa panaginip si Pastor Kibuloy. Nakausap ko siya na naginip tayo. At wala siyang sama ng loob sa kahit sino man dahil sabi niya nga, ang sama ng loob yan ang papatay sa iyo eh. No, totoo. Yeah, kailangan matuto tayong i-release. Forgiveness is not really for the person who hurted you o who hurts you. Tama ba yun? O basta ganun. Hindi iyon sa taong nanakit sa'yo. Forgiveness ay para sa'yo kasi you are freeing yourself from that anger. Kaya napanaginipan ko't nakausap po si Pastor Kibuloy, sabi niya, I forgive everyone na gumawa ng kasalanan sa kanya, nagsabi ng kung ano-anong kasinungalingan sa kanya. Malamang kasama ka na doon, Tor. Number 1 ka eh. Number 1 ka ng bastos doon sa Hindi, kasi totoo naman. Again, this is not something about belief. I mean, sabi ko nga sa inyo, me and Pastor Kibuloy has a different doctrine. Maybe not major but minor. Pero ang akin kasi, the mere fact na binastos mo yung quote-unquote temple nila, ibig sabihin yung kanilang house of worship, di ba? Binastos mo yun. You are not disrespecting the religion. You are not disrespecting Pastor Kibuloy or KOJC. You are disrespecting the worshiper. Ibig sabihin yung mga sumasamba, di ba? Yung mga nagwo-worship doon. Ngayon, who are we to judge? Di ba? Who are we to judge if that person or di ba? Etong tao na ito ay totoong Kristiyano o hindi. As a matter of fact, there is an example in the Bible na may ganun May isang tao, dalawang nananalangin, di ba? Sabi ng isa nananalangin, isang yung makasalanan yun, yung isang yung ganito. Ako, tapat ako. Yung isa naman sabi niya, ako, Lord, may kasalanan talaga ako. Tao, di ba? Sino ang tamang worshiper doon? Yeah? Kasi nga, the point here, whether that is Catholic, Protestant, whatever religion, ang tao, ang makakapag-desisyon lang if that person is correct in his or her worship, ang Panginoong Diyos, wala nang iba. But the point here, yung place of worship,
ay binaboy mo, Tore. Kaya sa tingin ko, isa yan sa mga dahilan kung bakit ka nakarma. It's not yung taga KOJC. It's not the doctrine of KOJC. It's not the doctrine of Pastor Kibuloy. It's the people who worship doon. Ngayon, wag mong husgahan kung tama ba yung pagsamba o mali ba yung pagsamba na yan. Bahala na Diyos dyan. Ang punto lang, wag mong babuyin. Diba? Ano ginawa ninyo? Nagukay kayo, heartbeat. Asan na yung heartbeat? Hindi, honestly, asan na yung heartbeat? Yung puso mo, nag-heartbeat pa ba? Baka hindi na. Kasi napahiya ka na. Hindi, ako nagtatanong lang ako. Baka kasi na may nangyari na para lang sigurado. Naawa naman ako sa'yo, di ba? Di ba kung ganyan na sitwasyon mo. At bakit nga ba nasa kamera si Torre ngayon? Nako? Jiggy, ayon nga doon kay General Torre kanina, nung inabangan natin siya mismo doon sa opisina ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ngayong araw kasi, yung kaarawan ni Congresswoman De Lima at sinabi nga ni Torre, personal siyang nagdala ng cake sa kongresista. Naalala kasi ni Torre nung siya raw ay bagong upong PNP chief, si De Lima ay isa sa mga nauna pong bumisita kay Torre sa kanyang opisina at ibinabalik lang din daw niya itong gesture na ito. So, ayun, nagdala siya mismo ng cake sa kanya. Balik sa'yo, Jiggy. Gumagalaw na ng politika si Torre. Gumagalaw na ng politika to si Torre. Lumalapit na siya. Kasi alam niyang Eto, sigurado ako alam niyang ending na ng mga Marcos. Lame duck na nga ang tawag kay Marcos Alam niyang wala nang patutunguhan. Alam niya na hindi siguro effective yung PR stunt ni Marcos na I'm angry, mahiya naman kayo, useless. Yung mga PR stunt na yan, wala na. Ending na yan, ending na ika nga. Mukhang sabit-sabit na po yan. So, eto na. Yung kampo na ni De Lima at yung kasama nila si Ontiveros, mukhang yan na ang sasaniba nito ni Torre. So, ewan natin, tingnan natin. Kasi sabi niya, wala daw siyang perang para tumakbo sa 2028. Hindi ako maniwala dyan. May alam ako, hindi ko sasabihin. May alam ako. Tandaan mo, may bali-balita noon. Actually, kahit nga hindi ito kikwento ko sa inyo. Nakikwento ko na ito nung nag-live ako kahapon sa beach. Nakstara ya. Papunta akong Dahig. Alam niyo yung Dahig, di ba? Doon, masarap matulog doon. Dahig, malamig doon sa Dahig. Sahig po yun, Sahig. Nagpunta ako ng Dahig, di ba? Ayoko nang mag-rent-a-car kasi akala ko nung una mas mura rent-a-car kasi kung iisipin mo 60 euro papunta doon ng Uber mas mura yung kasi 60 yun, di ba? So 120, so that's almost 7,000 plus. Per day nung nirerentahan na kotse dito ay at least more or less 4,000 to 5,000. Sabi ko mas mura. Nirenta ko. Pag-renta ko, pambihirang buhay Walang parking dito sa Amsterdam. Kailangan mag-park ka dun sa mga provided parking. Then nag-park ako. Wala pang 10 hours. Umabot na ng 60 euro. Sabi ko, sandali. Nagtipid ako Hindi ako nag-Uber pabunta dun para makatipid. But in the long run, mas nagmahal pala. Nagpagas pa ako. Yeah. So in other words, kahit hindi pa, sinoli ko na yung sasakyan. Sabi ko, pumapatak ang presyo nitong sasakyan na ito. Di mo naman pwedeng isampa sa bangketa to. Siguradong nyari ka. So, nag-Uber na lang ako. Pagpunta ako ng Uber kagahapon. Siyempre, parang nagtataka yung Uber. Sabi niya, what are you going to do in The Hague? Your hotel is in Amsterdam. Ganun. What are you going to do there? Kasi wala nga namang nightlife doon. Wala. As in, peaceful lang Dahig hindi masyado Sabi ko, no, because I will visit my former president in our country who is jailed in ICC. Oh,
yung ICC, International Criminal Court, ganyan siya. Oh, how come? Is he bad? Sabi niya sa akin. Sabi ko, no, because our present president is bad. Sabi ko, you know, my previous president called this present president we have a drug addict, a drug user. So, he criticized the present president. That's why he is in The Hague. I don't think so. Sabi ko, wow, umi-epal-epal tong I don't think so. O parang ganun ang dating niya. Sabi niya sa akin, what else? So you mean that your previous president is good? Sabi ko, yeah, he is good. He is loved by the people. As a matter of fact, every day, people are gathering here for how many months now? Sabi ko, shit, napasubo tayo sa English doon. Tapos sabi niya, what else? Sabi, tinanong niya, what is the foreign policy of your president? Shit, sabi ko. I just remembered. He cursed the president of America. Sabi niya. Oh, now, that's why he is in ICC. Sabi to nung Uber, everyone who fights against America the America will bring disaster to that person. Alam niya? Hindi kasi alam mo kahit dito, ayaw ng mga Dutch sa mga Americans. Hindi ko nga alam, ayaw nga nila yung American Express na card Talagang nila, maarte daw, magulo daw, arrogant daw or something. Kwento sa akin ng mga dito. Tapos sabi ko, alam mo may punto yun May punto yung Uber driver Di ba? I mean, we all know that President Duterte, malaking nagawa niya sa Pilipinas. I don't think it is enough for Marcos to bring PRRD sa ICC without the push of the American government. And we all know, ayaw ng Amerika si Pangulong Duterte o ang mga Duterte maibalik sa posisyon dahil tatagilid na naman yung kanilang negosyo. Ang alam mo naman ng Amerika, ang negosyo niyan, war di ba? Ang negosyo niyan, weapons. So, matatagilid na naman. Pag hindi pagbibigyan itong EDCA, siguradong iniisip niyan pagka si Sara Duterte o mga Duterte dyan, tanggal ang EDCA, something like that, di ba? Alam mo, naisip ko, ganun din naman kay Pastor Kibuloy. Sino ba may gusto sa ulo ni Pastor Kibuloy? Di ba ang Amerika? Hanggang ngayon yan pa rin ang pinupush, Amerika. So, we all know that the Americans ang may gusto kay Duterte at kay Kibuloy. Alam natin yan. Sa tingin ninyo, eto tanong, etong si Torre, hindi kaya napag-utusan ng Amerika nung time na siya ang umano dito? And we all know kung paano gumalaw ang CIA ng Amerika. Di ba? Alam natin yan. Napapanood natin yan. May daladalang mga bagya mga yan. Di ba? Hindi, panoorin yung mga documentary kung paano nila nahuli yung mga tinatawag nilang terorista sa Middle East. Hindi sila dumadaan sa bangko-bangko. Dala-dala nila yung mga bag. Hindi ko alam kung ano yung dala-dala nilang bag na yun. Di ba? Para doon sa mga kaya nga di ba ang nangyari nag-create tuloy ng gulo doon sa mga bansang pinuntahan nila kasi binigyan niya ng pera para hulihin yung leader. Nagkagulo-gulo tuloy. Tapos eventually iiwan na lang. Ayan ang tanong tuloy ng ibang tao. Si Torre kaya ay napag-utusan ng Amerika? Tapos ngayon, ano kinaugnayan kay De Lima? Alam naman natin ang Liberal Party, alam natin yan na they are close to the American liberal, which has somehow siguro malamang, allegedly, tumatanggap ng suporta mula sa liberal ng Amerika. Alam natin yan. Di ba? Kaya, bakit dito tila nag-a-align si Torre? Ano kaya ang plano nila? Naku po, patay tayo dyan.
Hindi Kasi remember, every one of you have to understand this. Si Vice President Sara Duterte, ano yan destined to be the next president. Unless something really bad will happen. I don't know what will happen. Bad in a way na baguhin ng konstitusyon at pahabain pa ang termino ng Pangulo o mag-change into parliament at maging prime minister yung ating speaker, or maybe something bad will happen to VP Sara Duterte. And who do you think? Gago! Hindi ko na itutuloy. Who do you think na lang? Hanggang doon na lang. Di ba? Wala akong yung dito inaano. Pero who do you think is capable to do it? Kayo na pong bahala. Gago! Kayo nang magsulat dyan. We do not know what will happen. Anyway, eto na nga. Pag-usapan natin yung interview natin kay VP Sara Duterte dito sa ICC. Napaka-importante nito Ito. Actually, dapat talaga pag bumababa si VP Sara Duterte, hindi naman kaagad siya nagpapa-interview daw. Sabi, magbibisit muna siya tapos dediretso siya sa Duterte Street. Nagkataon, in-interview na siya dito. Nung mga epal na katulad ko, ganun. Kayo naman, minsan ako mapunta dyan, pipigilan nyo pa ako, mga komunista kayo. Hindi. Walang ganun, Barat Bay. Okay. Karon na ba? Karon na later. Iabot na sila. Wala pa, ikaw pa yung pinaka-bago, ma'am. Yung prompto ka siya, ma'am. Thank you so much, VP. How are you today? Yes. Una ang pasalamat ko sa inyong lahat dahil nandito kayo para kay President Duterte. And patuloy pa rin yung pagdarasal nyo para sa kanyang kalayaan at patuloy pa rin yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanyang kalagayan ngayon. At I'm okay, wala mang problema. VP, what is your reaction to the reaction of the palace through Attorney Claire Castro doon sa sinabi mo na si President Bongbong Marcos daw ay allegedly, yung sinabi mo hindi pa allegedly, 10:30 pa lang umiinom na po. Sabi niya wala po daw katotohanan yung statement po ninyo, VP, coming from sinabi niya na fake news information daw. Unang-una, wala naman si Claire Castro doon noong nagkita kami ni dating Pangulo. Alam mo, doon pa lang sa bugna Hindi. Kasi ganito, Yeto Halimbawa ako, na-meet ko si Alvin. Sasabihin ko sa inyo, alam nyo ba si Alvin, ang bango-bango? Grabe ang pabango niya, ang bango-bango. Tapos sasabihin sa akin ngayon ni Jay Guevara, fake news ka, mas mabango ako, hindi siya mabango. I mean, Jay Guevara, anong karapatan mo na sabihin na fake news na mabango si Alvin? Ako nakaamoy. Nandun ka ba? Di ba wala ka? So, anong karapatan mo na magsabing hindi siya mabango? Tama, mali. Ganito rin nangyari. Sinasabi nga ni VP Sara Duterte, sandali, nandun ba siya? Bakit niya sasabing mali yung naamoy ko? Naamoy ko yun Naamoy ko yun. Bakit mo sasabing fake news yun? Kasi nga si Yusek, alam naman natin kung bakit hinari yan dyan di ba? Ni Pangulong Marcos. Again. Huwag kang mag-alala, ma'am. 2 years na lang. Sorry. Natawag niya na naman dating Pangulong Marcos, Gagalit na naman yung mga vlogger na bayaran. Una, wala naman si Claire Castro doon nung nakita kami ni BBM.
At pangalawa, wala naman ako sinabing nagiinom siya. Sinabi ko, amoy alak siya. Yun. Ng alas 10 ng umaga. 10:29 to be siguro more specific, mga ganong time yun. Sabi pa niya, pala niya ma'am is amoy alak pala, hindi pala nagiinom. Sorry, just to retract my statement. I'm sorry about that. VP, what is your opinion doon sa pagkawala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya? Do you have an opinion about that? Wala akong comment sa Hindi ka ba Taiwan? Hindi ko hindi ka ba pwede picture? Removal. Uy, nagkita na naman tayo. Ayan daw, nagkita na naman daw kami kasi galing ako ng Paris di ba? Nagkita kami sa Paris ni BP Sara Duterte, tas nandito na naman. Alam mo naman ako, palasunod Hindi, gusto ko lang ipakita sa mga, sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang ipakita sa mga Duterte na I'm here to support. Dati na sumuporta. Kung may pera lang si Mocha, wala kasing pera si Mocha Gusto niya sumama. Hindi totoo. Gusto niya sumama. Wala siyang pera. Wala tayong magawa. Di ba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Chancellor Rosa. Japan po. Next month yun. Apo. Pero sabi niya, pupunta ka naman tapos, ngayon ko lang nalala. Pero tuloy po yung Japan niyo. Yes, tuloy yung Ayan. So ayan mga taga-Japan VP, tuloy ang Japan. What is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy and Senator Risa Hontiveros already made a statement na dapat mag-cooperate daw yung Philippines? Well, unang-una, nasabi ko na yan lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, no, as early as the time na nag-privilege speech si Mings Nograles about the franchise. Pumunta ako kay Pastor Apollo Kibuloy and then sinabi ko sa kanya yung nakuha namin sa loob ng House of Representatives. So the plan noon was a franchise. Gurgurin. And then next is local cases para mahuli siya and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States government for extradition. So alam yan lahat ni Pastor Apollo Kibuloy. As early as the time, the moment na nag-privilege speech si Mix Nograles. Ma'am, do you think karma yung nangyari kay Torres since sa iyo? Sino ba yung nagsasalta na yan? Bido-bido na naman yan Banat ba yan? Mainit ang ulo nito kay Torre. Kung dahilan kung bakit napunta dito si RD at saka si Pastor Kibuloy nakulong din. Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later, nandun ka sa lupa. At least, si BP, mabait-bait pa, di ba? Sabi niya nga, hindi pa, Diyos na magsasabi sa kanya kung karma yan. Ako na din magsasabi. Hindi, biro lang po, alam mo, sabi nga nila, ang destinasyon ng tao, nasa, nasa palad niya na yan. Talagang, merong journey tayong dadaanan. Pero pag may ginawa tayong mali, talaga madadelicates tayo. Yan ang nangyayari. Ma'am, Ma'am, malaking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na pangingialam ng mga congressman sa pondo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget?
Unang-unang dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng... Sa madaling salita mga kababayan, nasa Pangulo talaga. Di ba? Kasi, oo nga naman, dinideliberate lang naman ng budget. Kasi kung maaalala ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon din ng insertion. Vinito niya ito. Vinito niya. Hindi niya pinayagan in the end. Kasi in the end, pagdating sa budget, ikaw pa rin, presidente pa rin ang pipirma. Kasi ano yan nagiging batas na yon. After i-deliberate, gagawin ng batas ng Kamara, yung kaya dumadaan sa Kamara at saka sa Senado, kasi magiging batas na yung budget. Ngayon, the final say pagdating sa budget, sa pagdating sa batas, ang pipirma yung presidente. At yung presidente has the power to veto. Ngayon, kahit sabi nga nila, may kasalanan ng DPWH, may kasalanan ng mga congressman dahil sa mga insertion, sa mga nilalakad na project, may kasalanan ng mga contractor. But in the end, it's the president. Yan ang sinasabi ni BP. Ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yun sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Sige, next. Last na lang, ma'am. Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang ilang katapusan ng problema sa bansa? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultation ng experts? Naku, libreng advice na naman. Matalagay mo na mula. Libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin. Pasensya nyo na, madam. Walang isip yung sa administrasyon ngayon. Ano ba? Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga, "Uy, ayaw ko ninyo biyaig!" Last question. Yes. Last question. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon.
Alam mo, kaya maganda talaga. Ito yung binabahagi na ni BP yung plano ng ginawa nila sa Davao. Alam mo, kaya maganda talaga ang presidente talaga ay galing sa local executive. Kasi it's like, iba yung gumagawa ka ng batas eh. Iba yung senador ka. Hindi ko sinasabing hindi dapat maging presidente yung senador. Bas, iba yung nasa local eh. Alam mo yung nasa hands-on ka. Papaano yung ginawa mo doon. Kung hindi mo nga mapaunlad yung city mo o hindi mo maayos yung city mo, ang gulo-gulo, paano ka magiging presidente na mas malaki yung hahawakan mo? Yeah? As simple as that. Kaya nga dapat, ako yan ang lagi ko sinasabi, as much as possible, sana abogado ang presidente. Pangalawa, nakailang term as a local government official. Ibig sabihin, mayor ka ng lungsod mo. Diba? For how many years or how many terms? Para talagang alam mo yung sinasabi mo. Oh, yung iba dyan, kumuyakoy lang, nagreklamo lang, naging presidente na. Anak lang, naging presidente na. Ngayon, tingnan ninyo nangyayari para tayong circus. Di ba? Kasi sinasabi ko na noon yan eh. Nakita nyo naman, sabi ng iba, naging governor naman yan si BBM. No, ano ba itsura ng lugar nila? Hindi, sagutin nyo ako. Maganda ba? Maayos ba? Maunlad ba? Tanungin mo yung mga farmers doon. Okay ba? Di ba hindi? So meaning, how can you govern a bigger place, which is your country? Kung yung ngang malit, di mo na maayos eh. Di ba? Kung palita ako, hindi ka nga masyado daw nakikita doon. Kaya alam mo mga kababayan, malaking bagay ho ito. Ito pa, isa pang interview ni BP Sara Duterte. First time po na nakumpleto kayong magkakapatid na dumalaw kita Tatay Digong. Una po, meron bang special reason na request niya na kayo na sabay-sabay at ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dalaw? Yes, oo. Mga last month siguro yun, no? Nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami 4 na magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niyo sa inyong 4? Yung ma-share niyo lang na hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yun yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na sa politika? Wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week, nung 3 na kami ang bumisita at sinabihan na siya na ay nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming 4. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi 4
tatlo sabay-sabay, apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, medyo siguro, na-miss niya yung ganon, na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kaming apat. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg. Minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas nung kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain, pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas, kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsaspike yung kanyang blood sugar. So, pinagsabihan kami, wag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings, yes. Personally, VP, sa'yo. How do you feel? Hindi ko naisip yun Hindi ko naisip yun First time ba natin na apat na with Papa? First time? First time since birth? Hindi nagbisita ba? Hindi. Wala akong hilig. Wala. Hindi ko naisip yun. Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya yon. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment, no? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed, although there is a pending MR? Tagal na nun Wait lang. Na-inform mo siya, di ba, no? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi na-discuss yung impeachment ngayon. Ayun, yun yung sinabi, extremely proud. Hindi kasi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan ng 2028 elections kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate. Ayan ginagawa ding issue yan Kesyo daw bakit daw nag-iantay ng appointment etong si Kaufman na magkipag-negotiate dito kay Marcos. Para sa release ni Pangulong Duterte. Alam mo, may mga pumupuna na dyan. Bakit niya gustong kausapin? Bakit gusto niya magsabi? Gusto niya magpaalam? Ganyan. Sabi nga, sigurado ako may alam mo ito si Kaufman. I will not speak for him. This is just an opinion, I guess, opinion ko. Patungkol sa bakit niya kailangan at gusto niyang makausap etong si Marcos.
Kasi feeling ko, alam niya through a source from ICC that the reason why nandyan si Pangulong Duterte, it's because of the move of our government. Baka nga, nagtataka pa nga sila, hindi ko lang alam kasi, sandali, you are no longer a member of our group. Bakit ba't nandito ito? Malamang, may deal with our government through the help of the Americans or whoever para mapadala dito si Pangulong Duterte. So, baka, hindi ako sure baka sinabi sa kanya, you should talk to your president because the only reason why that guy o Duterte is here, it's because of your president. Baka kaya ganun kaya gustong kausapin. Ngayon, again, yung mga nagsasabi dyan na si Kaufman ganito. Si Kaufman is just a lawyer. Ang boss niyan, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Ang boss niyan, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. So, ibig sabihin, kung ano yung sabihin ni BP Sara that is good move, o magsasuggest si Kaufman, ito sa tingin ko dapat move. At si BP Sara naman Duterte magsasabi, sige, that's okay, do it. Diba? Kasi he is hired as a lawyer. But the decision, finality of decision kung anong gagawing move ni Kaufman, sigurado ko bilang lawyer si BP Sara Duterte, alam niya na pinapaalam yan. So wag nating husgahan po. Sa tingin ko lamang po yan Because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is your... Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano yung... I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. So. CIA, siguro tanungin mo. Sino? CIA. BP, ngayon lang nagdemanda si Yorme, Mayor Isko. Ito medyo mali yung information na bitawan ni Alvin sa akin. Ang dinemanda ni Yorme ay yung contractor, not Chua. Okay? And sabi nga ni BP Sara, dapat talaga daw managot itong mga tao na ito, imbestigahan. Congressman nila na ang Commission on Audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects, no? So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, tama. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga
humingi sa inyo noon ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Grabe yun, ano? Akala ko hiningi. Hindi pa pala nagpaalam. Mas malala pa. Kinuha na nila diretso. Pambihira. Budget ng DepEd, hindi mo pinaalam sa sekretary, kinuha mo ng diretso. Ang lupit, ano? Ang lupit, putang ina ninyo. Hayop kayo. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. Pinaghati-hatian, at diretso nilang hayop. inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.V. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun, ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila. And si BBM, alam niya yan kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Buksan lahat ng investigasyon. Yung comment po sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check daw ang mga opisyal. Oo! Dapat lang. Dapat lang. Ayan. At hindi lang yung elected public officials ha, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Yan. May pagkakataon kayo ngayon, paano nyo Dapat talaga lahat, hindi lang certain people lang. Kasi ngayon, pansinin ninyo meron nagsasalita dyan na isang mayor. Ang daming sinasabi. Ako noong una, bilib ako eh. Ang daming sinasabi, pero ewan ko. Bakit ang tagal niyang magsalita at magsabi ng sino ba talaga ang may kasalanan, di ba? Ano ba talaga ang siste? Bakit sorry ang tagal eh. 3 taon na higit na nagsasalita itong grupo na ito. Hanggang ngayon wala pang pinapangalanan. Di ba? Sana pangalanan na. Or else, parang ano ito, moro lang ba itong ganito? korupsyon, lalong-lalo na sa Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood so yun. Yan lang po. Okay. At kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami. Dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then he smiled kasi noong nasa Davao siya, nanonood siya ng mga content at mga vlogs mo. So, nagpapasalamat. Alam mo, actually, naano ako dyan napaluha ako nung sinabi ni BP Sara Duterte yan. Kasi honestly, ito sitwasyon, totoo naman ito, alam nyo naman ito eh. Season break ngayon ng Banatero sa SMNI.
At kami po ay pinadala dito ng SMNI. Maraming salamat, Pastor, sa inyong pagpapadala sa amin ni Boss Dada dito sa para makita at may pakita ang suporta sa mga Duterte at the same time magtrabaho, matulungan yung ang mission ko talaga dito ma-encourage ko yung mga vlogger dito at mabigyan ko sila ng magandang insights at saka at the same time makausap ko yung mga dapat makausap dito. At pero honestly, in the beginning, I was really hesitant. One, apakalayo. Diba? Almost 16 hours of traveling going here kasama yung layover. So nung una talaga sabi ko, layo nito. Medyo hesitant na ako. Sinasabi ko nga, wag na akong pumunta pwede mo na akong magbakasyon lang sa Pilipinas o malapit na bansa, di ba? Like Japan. Hindi, kasi totoo naman Pangalawa, I know this is an expensive city. I mean, yung sa Europe, di ba? Yung pagdating naman sa mga pagkain, ako na po yan. Ako na akong gumagaso sa lahat na yan. So, ibig sabihin, talagang medyo sabi ko, sakit sa bulsa nito. Medyo mabigat itong bakasyon na ito. Isang buwan. Almost 1 month, di ba? 25 days, almost. And sabi ko, kaya, paano kaya ang purpose ko dito? Napapanalangin tayo from time to time. Lord, anong gagawin ko doon? Ang haba ng oras ko doon. Tapos, sigurado, hindi ako makaka-video masyado. So, alam naman natin na malaking tulong din yung pagbablog sa akin, no? And eventually, nung na-realize ko lang, sabi ko nga sa sarili ko, basta, dito ako, somehow, sana makarating kay Pangulong Duterte na I'm here, supporting him still. Kasi we all know di ba? Alam nyo naman siguro yan, nung panahon na nasa Malacanang pa si Pangulong Duterte, talagang ilang beses sa akin sinabi yan na nanonood sa akin si PRRD. As a matter of fact, nagla-live ako, mini-message ako. Uy, nanonood si PRRD ngayon. Ito, nagpadala pa, nagpakulay pa. Mga ganon. Alam niyo yan, yung nagla-live ako noon. Hindi siya. Meron siyang inuutusan na, sinasabi, si boss, nagka-live, ganyan, nanonood sa'yo, si boss. Yan, binabati-bati ko pa nga, sir, magandang araw. Kasi na-enjoy daw niya. Aside from, kasi siyempre toxic na sa trabaho, di ba? So, na-enjoy daw niya yung pagbumuka ko. Sabi ko, mukha ba akong aso? Mukha ba akong clown? Hindi, di ba? Na-enjoy niya. Nakakatuwa, sabi ko nga, that is a privilege. Hindi ko yung pinagyayabang, pero it is God's way of, for me, influencing somehow the country through the president. And I'm so happy. And I'm so thankful for that. Siyempre, nung nawala na si Pangulong Duterte, medyo na busy na siya at iba na yung time slot niya. At the same time, nung pinadala siya sa dahig, wala na siyang telebisyon, wala na siyang YouTube, di ba? Hindi na siya nakakapanood. So, alam mo yun, sabi ko sana mabalitaan man lang ni Pangulong Duterte na pumunta tayo sa dahig. Nandyan ako sa labas, di ba? At actually, hindi ko na inaasahan. Pero nung nabanggit ito ni BP Sara Duterte, and I was so happy kasi somehow, more than na nalaman ni Pangulong Duterte, yan lang yung una kong kahilingan malaman lang niya. Somehow napangiti pa natin si Pangulong Duterte kahit not through video. Di ba? The mere fact na nalaman niya na I'm here, napag-smile daw siya. Siguro naalala niya mga funny moments ko. So, sabi ko, more than do sa winish ko na malaman lang niya na nandito ako, napa-smile pa natin siya. And I'm so happy for that. Sabi ko nga, my purpose here, tapos na. Ibig sabihin, masaya na ako. Nakausap ko na yung mga dapat ko makausap, napakita ko na yung suporta ko sa magkakapatid, at the same time, napakita ko yung suporta kay Pangulong Duterte. Yun lang yun. Di ba? Maraming salamat po dahil sa inyong lahat ay kayo din po ay
sigurado ako alam ni Pangulong Duterte na patuloy kayong bumibisita sa kanya. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang